Have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble which I suffer of them that hate me. Thou that liftest me up from the gates of death, that I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion. I will rejoice in thy salvation. The hidden are sunk down in the pit that they made. In the net which they did is their own foot taken. The Lord is known by the judgment which he executed. The wicked is snared in the work of his own hands. Gibeon Selah. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Muna, for the needy shall not always be forgotten, the expectation of the poor shall not perish forever. Arise, O Lord, let not man prevail, let the heathen be judged in thy sight. May sabay? Put them Come in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but man's. Pray. Okay na, maraming salamat sa mga salita. We pray kayo po yung magpala. Ingatan niyo pong bawat isa. Especially makuha namin ang mensahe, may tindihan, may sa loob, Panginoon, may apply, may turo din sa iba, Panginoon. Especially, again, makuha namin, may tindihan at internalize ito, Panginoon. Di madalas narinig ito sa labas, at makuha namin exactly, Panginoon, gusto niyo sabihin sa amin sa pamagitan ng mga salita, Lord, at awit, Panginoon. Kailangan po, Lord. Salamat sa mga tanong kanina. Sa church, ang panalangin namin dito, Lord, kayo po yung mag-hari dito at kayo po katotohanan nyo. Lagi ang may taas and therefore may apply. So, napanalangin ko bawat isa na mahalin lagi yung salita. Kung kulang pa, Panginoon, tulungan yung bawat isa. Yung iba naman, okay naman na kailangan na lang magpatuloy. At ganyan po yung lingkod, Panginoon, sa aking karamdaman. Hindi maghihadlang po, Panginoon. So, yun lang po lang kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi ko alam kung sino mahina. Okay. Talagang barado eh. Good morning po sa lahat. Title po natin ngayon. Reviewin po natin yung ibang Psalms. Napakaganda ng Psalms. Para siyang ano eh. Alala ko tuloy, ang ganda ng tanong kanina, ano, yung awitan. Mga OA naman. Pag tinignan mo yung tunay na awitan sa awit, Book of Awit, Psalms, puro doktrina eh. Kaya nga siniris natin to actually, sabi ko naman sa inyo, yung ginagawa ko pag medyo bitin na ako. Pero sa oras ba, sa preparation. Pero saktong-sakto lagi, hindi mahirap. At the same time, malamad. Reviewin lang natin yung mga, kasi nasa chapter 9 na tayo ngayon. Yung mga previews sa Psalms 2 po, no? Dito ko sinimula yung series, pero actually, medyo matagal na-preach ko na yung Blessed Man, yung Psalms 1. Then recently, yung Rage of and to the Heathen, Psalms 2 yan. Then sunod-sunod na po dito, they gather hide themselves fear on them that err. Okay? So, takot yan yung mga alam nilang mali sila. Okay? And then, yung another one is buhay ka pa, sustaining power of God despite our many troubles. So, yan ang tema sa Psalms din eh. So, kompleto siya. Yung iba kasi nakikidrama-drama lang. Yung Bible, merong patutunguhan. Alam natin kung saan tayo babalik kung may problema. Hindi lang po problema. Nakapanood ba kayo ng drama na gano'n, na palabas? Yun lang, objective niya, paiyakin ka. Pag umiyak ka na, regardless kung naiintindihan mo yung ano, basta naiyak ka. Ang dami ko dati, pinapanood ko, hindi ko malang pinapanood yun kasi wala pala akong choice. Yun lang yun, TV. Yun lang kalayo yung TV. Paiyakin ka. Kaya nakakaasar niyan, yung iba, nakukuha yun eh. Yung iba, nakikimadrama. Nakita ko yung tao madrama. Kahit sa opisina, dadali mo pa yung problema mo dito. Tayo madrama. And then, special ka ba? The Lord that set apart Him. So, talagang special ka pag ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hindi yung pambobola. Tinuro natin dito yan para maintindihan natin. The special talaga tayo. Hindi tayo siopaw.
Yan ang uso dati ngayon. Lahat ng mga cellphone ngayon, puro Pro, Ultra, Plus. Max na, ano, yan. Wala pa super duper, no? Pero tayo pag anak ka ng Diyos, talaga special ka. Kaya yung iba din, di mo alam, bakit malungkot? Eh, basta yung problema eh. May kasunod dyan. Eh? Ano? Problema ulit. Pero may blessing din. No? May problema, may blessing. Amen? Napatawa lang kayo kasi talaga sa totoo lang. Kahit si Pastor, yan ang problema minsan sa mga yung tinignan ganyan, no? Bakit dito na tayo sa church? Ano yan? Ganyan. Ano, kayo na may problema. Parang sinasabi niya minsan ganun eh. Si Pastor, walang problema kasi nagpapatawa pa. Sa palagay mo? Anyway, second to the last blessing. Hindi ba wala? Dami na pala nito. Blessings and favor to the righteous. So may mga positive din sa Psalms. Negative na naman, the voice of my weeping when crying to the Lord is appropriate prayer. Tapos na tayo dyan. Then sa 7, Psalm 7, my defense is of God, pleading with God of righteousness judgment, or righteous judgment. Yung mga panahon na dami nating kalaban, humihingi ka sa Diyos na, Lord, paiglaban mo ako, husgahan mo sila. Medyo may ganito rin tayo mamaya. Ba't may ganito? Kung judge yung nabasa natin, di ba? Excellent name of the Lord in all the earth. So medyo papuri yun. Ganyan naman ang Psalm. So ngayon, ang title natin, sa verse 8. Title natin, He shall judge the world in righteousness. Alam niyo na yung judge, di ba? So bukod sa maghusgang ganon, siya rin mismo, siya na yung nagsabi, oh, ganito, dapat sa inyo. Ganon ang judge eh. And then siya pa yung papatupad nun. Ang Diyos yun. Pero ang maganda dyan yung in righteousness. Hindi siya mag-uusga na sobra-sobra naman. Katulad ng atake sa kanya ng tao, sobra naman ang Diyos. Ang pangyayari yun sa Revelation, papatayin niya yung gano'n, sobra naman. Ano sinabi, mas magaling ka sa Diyos at mas righteous ka. Pag ginawa niya, tama yun. Hindi yung sobra, kulang. Walang sobra, kulang sa kanya. Ikaw ang kulang sa pangunawa. Hindi siya sumusobra, hindi lalo siya magkukulang. Kaya in righteousness, pag hinusgahan niya na, ay, ba't may impyerno? Hindi ako makapaniwala dyan. Napakadalas na comment ng mga atheists, hindi ako naniniwala sa Diyos na yun. Diyos nyo, napaka-vengeance naman ang Diyos nyo. Vengeful. Ang Diyos ko, hindi siya ganyan. Sorry, isa lang ang Diyos eh. Hindi mo pwede gawin ganun. Alam mo, pag sinet mo yung utak mo sa, yun na ba, tutupad? Hindi ganun yun. Kahit ayaw mo sa kanya, sa palagay mo, ganun niya siya eh. Thank you. So yung title natin, isang araw, husga ng Diyos. At kahit nga, hinihusga niya lang, pero alam niyo naman, di ba? Hindi pa ganun, hindi pa buhos. Hindi pa totally. Pero darating, sa isang panahon, isang araw, nahusga niya ang lahat. Buo na. In righteousness. So, bago natin isa-isa ito, tingnan natin yung kinote to sa Psalms. Sorry, sa Acts. Acts 17. Si Paul, as usual, nagpipre siya kahit saan, you know? Pero may isang pagkakataon, napunta siya doon sa lugar ng... Anong lugar yan? Madami yan eh. Yeah, sa Greeks. Hindi na naligaw. Pero napunta siya sa isang lugar dito. Di pa, sorry. Sunod-sunod po eh. Sa mga Greeks na tama. Doon yung kaya, yan. Athens. Pakibasa nyo nga po yan. Ready, go. The voice stood in the midst of Marseille, Yan. and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are
devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Him declare I Yun. So parang ginagawa natin dito, kaya huwag kayong sabihin kanina, usapan natin yung mga Pentecostal na naman. Kasi naintindihan natin na hindi nila naintindihan yung sinasabi nila. Hindi yung pag-iabang. Ganun-ganun yung sabi ng banat ni Paul dito. Nakita lang niya na may mga klase ng pagsamba ng mga taga-Athens. Ano siya dito? Actually, ito yung panahon na pinipigilan na siya eh. Kasi ginulpi na siya ng mga nakaraang panahon, araw. O Paul, lay low ka muna. Alam yung sabihin ng lay low? Kung ano ginagawa ko na tayo, kung soul winning tayo, sinusubok na tayo, tama na muna. Utay-utay lang muna. Eh si Paul, nung nakita niya itong mga ito, talagang wholly given to idolatry. Nasaan ba yun? Yan. Kaya pinatulan niya. No? Anyway, so kinote niya po itong Psalms 9. Yan, so nagturo siya dito. And then later, nabanggit niya, ito. Very famous verse dito. Sabi niya, in the times of this ignorance, God winked at. Sa Tagalog, ang Diyos, talaga minsan parang hindi pinapansin yung mga kasalanan. Ibig sabihin, alam niyo yung kasalanan, pero kasi, binibigyan tayo ng panahon. Okay? Lalo yung sanlibutan. Pero sabi niya, but now commanded all men everywhere to repent. Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness. Yun yung sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na forever, ganyan lang. At sa palagay ng karamihan, gano'n yan. Alasing, magmumura, magdadakaw, magdadaya. Dahil may haba, kala nila forever yun sa totoo lang. Kaya minsan pinapanalangin natin, husgado ng Diyos. Pero ang Diyos kasi, nahayaan niya lang. Sige lang. Pero darating, natapos natin yung Revelation series natin. Pambihira talaga ang buhos. Amen? Paparusahan sila ng Diyos. Makaramdaman nila yun. Obviously, baka nasa impyerno na. Lalo ramdam nila yun. Pero ito mismo mundo na to, papakita yung sabay-sabay. Husgahan ang sanlibutan, pero hindi basta-basta yun. Hindi mali yun. Righteous siya. At ang maganda dyan, by that man. So, hindi mawala yan si Jesus. Hindi siya mawala doon. Siya actually yung champion doon, captain. Yeah, so kaya especially daw, si Jesus ay na-resurrect sa dead. Ibig sabihin talagang siya yung gagamitin ng Diyos. Kasi di yun nakita pa ng ibang tao, special kay Jesus yung nabuhay sa mga patay. And therefore, sa panahon natin, dapat ganoon na kayo kabold. Hindi na mahihiya. Ano pinipreach nyo? Si Jesus nabuhay magmuling. Di naman. Di called yun. Nakakatog actually ang demonyo dahil doon sa preaching natin na yun. Natotoo lang. Kahit nung bago pa ako, ramdam ko yun. Ito na ba yung pinipreach natin? Oo, yun na nga. Bakit? Dahil yung nagpapatunay na Diyos mahal tayo, na kasalanan, matindi ang judgment sa kasalanan, di ba? Hindi basta-basta yun. Bakit niya? Haya ako matay! Yung pinakamahal niyang anak. Para lang sa'yo. Sino ka ba? Ibig sabihin, nararamdaman mo na yun. Kung hinayaan niya ka mamatay ang Panginoon, ang anak niya, pinakamahal niya, hindi basta-basta yung judgment niya sa kasalanan. At the fact na ginawa niya ngayon, yung wawalang bahala sa kanya, makikita nila yung lupit ng parusa ng Diyos. Amen. Kaya isa-isahin po natin ito. Ngayon, familiar itong songs na ito kay Esi, di ba? Kinanta ni Esi ito eh. Kinanta nyo rin. So medyo lang muna ito. Introduction, sabi niya. Sabi ko rin yung title natin, He will judge the world in righteousness. So introduction, sabi lang dito, I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all by thy marvelous works. So parang nagupuri lang. Pero actually, may sinasabi, with my whole heart.
So tayo sa edad natin ngayon, nakakita na tayo ng mga taong parang may sinasabi siya, pero iba yung nasa isip niya, sa puso niya. Lalo ganyan pagpuri. Ang dami pinepeke yan. At ang Diyos ay hindi natutuwa. O tayo tinotolerate natin minsan, mga bata naman ito eh. Sabay-sabay din, awit-awit din. Okay lang, kung masanay sila ganyan, di ba? Pero ultimately, kailangan sa katotohanan nga, sa espiritu tayo magpuri sa Diyos. Kaya nabanggit siya, with my whole heart, dapat ganun. Hindi yung sapat na, alam niyo yung kataga na half-hearted, di ba? Kunwari, naglinis. Basta gano'n madalas sa illustration niya. Naglinis. By the way, no Thursday, ang aligabok pala nito. Okay lang, kasi nagmamadali. No? But anyway, gano'n, naglinis nga. Ito, tagal na nito. So, ibig sabihin, half-hearted, ibig sabihin, hindi mo gusto talaga malinis. Para lang hindi ka masabing hindi ka naglinis. Ganon. So, half-hearted, the whole heart. Ang dapat sa Panginoon, buo ang pagpuri natin. And then yung second part, I will show for thy wondrous work. Kasi nga, ang lesson dyan is, pasensya na po medyo talagang maatake. Anong significance nung I will show forth His marvelous work? Papakita ko ang Papakita ko ang kanyang marvelous work. Anong significance nun? Dito pala to. Anong significance nung I will show forth? Alam nyo kasi nga ganito yan. Sino ba yung sa mga kumpanya? Sensya na. May tinatawag kami mga bayad na ata si Bad Di ba kasi nakikita mo sipag. Iba, trabaho lang. Iba naman, kasi bayad na bayad yung sasabi doon eh. Tama naman yun, kaso sino yung mga talagang pinapakita sa tao yung kadakilaan ng Diyos? Yung mga nagpupuri ng buong puso. Ganun, magkaduksong po yan eh. Kaya yung iba kita mo sa paglilingkod pa lang, late. Minsan okay lang naman yung iba, late minsan-minsan. Ganun talaga, pero yung iba, madaling mag-absent. Ibig sabihin, medyo madali pang pigilan. Diba? Madali mapikod, madali mag-quit. By the way, yung iba rin, kaya walang maipakita, pagbabalaki ko yung aking Panginoon. Hindi mo na alam yung ginawa niya, hindi mo alam yung Bible. So, mas maganda maglingkod sa Diyos yung alam mo yung Bible, alam mo yung ginawa niya. Mag-gain ka mo ng experience. I'm sure yung iba sa inyo, parang gusto na rin nyo, pero kulang pa, okay lang. Kung ano lang yung meron sa ngayon. Kahit sa soul winning, ganyan yan. Basic lang yan. Ang dami natin makakain kung mas marami tayo. Limitado ang ating oras. Tuloy ko lang, introduction pa rin to. So, introduction pa lang yun. Pero tema na maya sa judgment. I will be glad and rejoice in thee. Napaka-importante nun. Alam nyo iba, nagpupuri ka na, tinilo yung mukha mo, parang di ka masaya. Nagpupuri ka eh. Bigyan ko yung magandang example. Yung mga bata, di ba? Pag binila mo na kung ano yan, papasalamat yan. Isa OA nga eh. Ha? Lalo daw sa kumpanya, ganyan, pag may bonus, naku. Mga nakisiraan na ng ulo eh. So, ganoon tayo dapat. Nandito na tayo, nagpupuri tayo. Binabasa mo to, alam mo, natututo. Panalo ang Diyos. Mapangyarihan siya.
Mabuti pa siya. Kasi bakit ka? Alam mo, walang connect. Oo. Basta may inaalala ko, kalimutan, sa tabi mo yan. Tsaka matatabunan yun eh. Sa totoo lang, pag naniniwala ka talaga sa Pilipinas, matatabunan yan, ano problema mo? Ano? Hindi ako pinansin na rin. Ako! Mabaw! Ano? Wala yan. Marami ang utang. Bayaran mo lang kayo bayaran. Ang hirap ng quiz. Ipasa mo lang yung kaya mo ipasa. Ngayon, obviously, may mga expectation. Mas maganda yung mapaas. May limitasyon ka din sa oras, sa talino, ano ba yan. Hindi ka pa dapat malungkot. Kasi sa observation, wala na mga estudyante. Halos wala na bumabagsak ngayon. Sabi, parang wala ako na... May na-drop out lang kasi may siraulo ka, nag-inuman sa ano. Ano sila? Kick out. Bihira rin bumabagsak ngayon, tapos ganyan ka pa. Tuloy ko lang ha. So, nung kupunin ka na, I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O Most High. Kaya ganito yan, kaya tawag ka rin ng limitasyon sa pag-away. Tama, dapat wala sa ganitong context. Kasi wala kang pwedeng sabihin sa Diyos na sobra ka naman, sobra naman. Wala. Basta gusto ko rin tumalo, parang Pentecostal. Di tumalo ka! Huwag mo mapakita sa akin. Ibig sabihin, gawin mo sa spirito eh. Pero kung talaga gusto mo, alam ko, na-observe ko yung mga anak ko iba, talaga yung anak ko eh. Siyempre, masigla eh. Pero tayo muna, ano tayo, spirito, hindi. Kasi wala naman ng bago pag, praise the Lord! Praise the Lord! O di sige, ikaw na lang. Una, wag mo sabihin sa akin yung tama, una. Kung gusto mo talaga, di sige. Wala pipigil sa'yo eh. Kasi sinasabi dito, dapat sa puso, sa katotohanan. Anyway, ito tama yung walang limitasyon sa Diyos. Wala kang pwede ba sabi sa Kanya, Lord! Ikaw ay Almighty! Pero si Jesus, mighty lang. May mga nagtuturo ng ganun. So wala eh. Huwag ka lang mabubola, Lord, ang pogi mo talaga. Ano ba yung pogi? Kasi si Jesus may sinabi sa kanya talagang ano siya, normal na tao lang siya. Pagdating sa ganyang bagay. But still, hindi nga yun yung importante. Kaya hinayaan niya ng gano'n. Anyway, tuloy lang natin ito. Ganda nito eh. Medyo magbago na kasi introduction lang yung first and second eh. Makikita natin from verse 3, may particular siya tinutumbok dito. Alam din natin yung title natin. Pero sa katotohanan, sa buhay natin, marami tayong mga kalaban minsan. Pastor, ako, wala akong kalaban kasi sobrang bait ko, pastor. Wala akong inaaway. Pag may ginawa siyang mali, di na lang gasalita. Pag meron dito nakakadiri, sabi ko, di na lang gasalita. Kinausap mo ng bakla. Okay lang yan. Politiko dito, okay yan. Mga false teacher, okay din yan. Wala akong kalaban, pastor. Kalaban mo, Diyos. Saka kalaban kita, in a way. Hindi pwede wala kalaban. Kaya naalala ko yung quote niya, ni David. Sabi niya, I am for peace, but when I speak, they are for war. Totoo po yun. Ulitin ko ha. Ano daw, ganito tayo eh. Gusto natin kapayapaan. Kaso pag nagsalita na ako, inaaway na ako. Ano gagawin ko? Tumahimik. Hindi, minsan din pwede tumahimik na tumahimik. At ako yung patutok sa sarili ko kasi ako talagang tahimik ako lang. Kung pwede lang, tatahimik talaga ako. Kaso nung nakita yung katotohanan ng salita ng Diyos, at yung epekto ng pagdadahimik lang ako, ang dami na pahamak. Eh, hindi naman, hindi, marami. Pag nandun ka na, tinuruan ka ng Bible, tapos wala sinasabi. Dahil bantulot ka dyan. Sa'yo, mabait ka, pero tingin ng Diyos sa'yo, duwag ka. Hindi maganda ka rin duwag sa lalaki kahit sa babae. So, kailangan magsalita, sila yung nagalit.
So may magiging kalaban ka, hindi maiwasan. Kaya ngayon, sinasabi dito, when my enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. So, aminin natin yung may mga kalaban talaga tayo. Pero, nagre-rejoice na dito yung kanta. Kasi nga, ang tema dito, judgment. Sabihin, hindi ba sama po na hanggarin natin na parusahan yung kalaban ng Diyos. Ngayon kaya nga, dapat bantayan natin or balance natin yan na hindi naman tayo dapat magkaroon ka lang ng kalaban dito. Lord, patayin mo na yun. Lord, patayin mo na yun. Lord, patayin mo na yun. Lord, patayin. Alam na nga natin na hindi gano'n ng Diyos eh. May panahon dyan. Okay? Okay po ba yung recording? Okay. They shall fall and perish in the face. So again, parang tinapahayag lang niya na later ito mga kalaban niya ay kaparusahan din. Ito na, 4. Bakit? Bakit matatalunin ng Diyos sa kanyang mga kalaban? Ito na, may dahilan ng Diyos. Hindi yung ayaw ko sa kanya basta. Hindi ganun. Kaya mag-iingat din tayo pag minsan, kahit anak ka ng Diyos, may ginagawa kang hindi niya gusto, mag-iingat ka, may dahilan. Bakit minsan tayo kalaban din tayo ng Diyos in a way? Pag di ka sumusunod, huwag kang magulat, magiging against na yung Diyos, ang kamay ng Diyos. Bakit daw una? For thou hast maintained my right and my cause. Pag merong tao na maayos, tapos inaaway mo siya, kalaban mo kayo ng Diyos. Diba? For example, kung natin si Ray na ibatuwid, tapos si Ezzy inaaway siya. Bakit? O, depende rin kung anong dahilan. Pero kung ito, alam natin, matino, tapos inaaway mo siya, kaya yarin ka din ng Diyos. So, ibig sabihin, may maintain my right and my cause. Lalo na pag may ginagawa talaga siyang mabuti, tapos dahil sa mabuti ginagawa niya, doon kakalabanin mo pa siya. Kaya tayo, di tayo takot mag-soul winning at mag-preach sa katotohanan, hard truths. At ako naranasan ko na yun. Alam ko exactly why. At sinasabi nila, bakit mo against kayo sa akin? Kasi ito sabi mo eh. O di nalaman na ngayon. Ano sinabi ko? Ay, narinig ko na sa iba. Kasi ganyan daw sinabi mo. Tama ba yun o mali? Yun ang tanong. So, mag-iingat kayo pag pinipersecute nyo yung tama. At in the opposite naman, ganun din naman. Kung kayo yung tama, in the opposite kayo, in the oppress kayo, sila yung matakot, huwag ka matatakot. Tuloy mo lang. Kasi ang Diyos pala gano'n, binibmaintain niya yung tama mo, tsaka yung cause mo. Ibig sabihin yung cause, yung at the moment, ito yung pinupursue mo, parang programa mo ngayon. Cause. Ito, di nyo nabasa ito, no? Thou sattest. Okay. Nakaupo lang yan. Yes. Thou sattest in the tall judging light. Ano ka na nakaupo, pastor? Alam nyo, yung upo, lalo, imagine nyo kunwari, ako yung judge dito. Tapos kayo, nakaasa kayo, umaasa kayo sa mga ebidensya din, pero bandang huli. Yung judge yung ano dyan eh. Kahit pa tama kayo, yung pag-presentation ng evidence ay kulang, bali. At kahit sabihin natin, loko-loko yung judge, still siya yung mag-judge eh. Sa ngayon, sa panahon natin, gano'n yan. Nakakalungkot kaya pag sira ulo yung judge, ang taas ng tingin ng tao dyan. So, mabuti na lang, ang pinaka-judge, ang Diyos. Kami, nahusgahan kami ng bali. Like ko na kwento sa inyo, di ba? Yung first time ko, nakasama ako doon sa bandang likod lang ako eh. Si Daddy, binangga kami, ganyan. Alam ko kasi, doon ako eh. Uy, nabangga pala tayo. Taon na tumipas nun. Si Daddy yung nagbayad, nakulong pa. So, alam ko na, importante yung judgment. At pwede yung tao magkamali. Kaya, nabanggit ko sa testimony ko, di ba? Isa naman nag-open sa akin eh. Ang dami ko natutunan about that. Kahit kami nausgahan, hindi ako sa Diyos na, hindi naman pala righteous sa Diyos eh. Hindi, yung tao lang na nagusga sa amin na hindi righteous. Pero ang Diyos,
Nagkaroon lalo ako ng pag-asa. At nag-seek actually ako dahil doon sa Diyos. So, kasi sabi niya, dahil yung thought niya, isipin niyo lagi yun, yung siya ay nakaupo doon, nag-judge siya. Hindi siya tipong natutulog. Amen? Amen. Lahat niya, tinitignan niya kung sino yung re-rewardan niya, mas re-rewardan niya, paparusahan niya, mas matinding parusa. Alam niya lahat siya, hindi siya natutulog. Tuloy lang natin, judging right. Okay? So dahil nag-judge siya ng right, punta naman tayo sa, paano yung mga hindi naman kumikilala sa kanya, pastor Wala naman siyang pakialam sa, hindi niya kakilala yung Diyos at hindi kinakilala, ayaw nila makilala ang Diyos. Ang tawag dyan, mga pagano, the heathen. Wala siya pa, siguro hindi papakilaman, pwede pag hindi papakilaman Diyos. Sabi nito, thou was rebuke the heathen. So pag-rebuke, parang pinapagalitan. Kailan niya pinagalitan yun? Marami siyang paraan. Paano pinapagalitan the heathen? Di ba, bisa nakapahiya. Pag soul winning tayo, ay yayabang yan Kaya asarin ko itong soul winning na to. Pag alam na alam mo yung salita ng Diyos, di ba? Makikita, batulot na yung mamaya. Di ba? Kahit ito, wala masyadong pinag-aralan ito, pero alam niyo yung Bible Matangkad din. Nakakatakot din. Pero, isa yung pag-naintindihan mo yung mga bagay na yan, parang gano'n, nare-rebuke sila. Akala nila una, aasarin ko to. Sinasabi totoo kahit saan. Parang pinalo na katotohanan na, huwag yung pamamalo yung Bible Kaya sabi ko lang, parang silang nare-rebuke. Napapagalitan, parang nakikita nilang bali sila. That was destroyed, the wicked niya, lalo na pag talaga, alam niyo, nakita niyo, katulad ng, kahit sa libutan natin Minsan nagkakakitaan, nakikita mo, kahit si Kibuloy, kahit paano, napahiya sana. Natuto na sana, or sana nga makulong. Pero sabi ko kasi, sana magka-brain cancer na lang O kaya AIDS. So kasi sila pag pinarusahan ng Diyos, at talaga nangyayari yan, ang tawag dito, parang nakikita natin lalo yung Diyos na, wow, ang galing mo talaga, Lord. Kaya mo ginawa sa Kanya dahil dapat lang sa Kanya gawin yun. Natutuwa tayo dapat. That was put out their name forever and ever. So sa ibig sabihin lang dyan, napatay. Pero hindi lang basta namatay, pati yung pangalan nila, iningata nila. Di ba ganyan yung mga conceited? Sabi nga, sino pinaka-conceited na kilala nyo nga sa nabubuhay? Bukod kay Trump. Yung patay na. Ha? Si Marcos. Tama yun. Si Aquino din. Pareho naman yung mga yun Pero naalala ko sa history natin, di ba? Kahit na sa Bible yung mga Persian kings Dahil sa sobrang dami ng nasakop nila, tawag nila sa sarili nila, King of Kings. Hari sila ng mga hari. Ang yabang, Ilala niyo ba si King Ahasuerus? Kilala niyo yan? Sino ba yung The Great? Di Alexander, meron pang mga ganun Di nga natin kilala Pero nung panahon nila, parang yan. Kaya may yabang Amerikano Russia, kilala sila. In China gumagawa ng pangalan. Pero pag sila inusga ng Diyos, patay na sila, pati yung legacy nila, ubos. Kahit yung alam natin yung mga Persian king, ang gagaling nila ngayon, nasa na sila ngayon? Abo na. Ganyan ang Diyos, pag talaga dinistroy ang wicked, pati pangalan, kung yung iba nakakalimutan na, yung iba siguro, iba-iba na yung pangalan dyan Iba yung pangalan mo ngayon, dati, 1000 BC, ngayon, kilala ka na, iba na. Kasi, ewan ko. So, wala tayong pakialam. Sino ba yun? Lang tayo mayabang. So, isa yun sa mga judgment ng Diyos. Yung pinaka-ingatan mo, kaya niya sirain. O thou enemy, destructions are come to a perpetual end, and thou hast destroyed cities
their memorial is perished with them. So, ganun na ganun din. Pinapatay nila, sinisira, pati yung memorial, pati yung gusto nilang kaya po inuukit nila yung mga pagbubuka nila kung saan-saan. Bakit kaya? Paano di ako makalimutan? Patay na ako, di makalimutan. Sino ka ba? Nakakalimutan ka pa rin. Basta yung mga Kristiyano dati, nakalimutan din naman Yung iba, pero iba hindi. Kilala nyo ba si Daniel? Yung mga sinabi niya, dito pa rin Mas sikat pa kayo si Daniel kay kung sino hari, di ba? Kahit si Noah, mas sikat pa si Noah. Tuloy ko lang, but the Lord shall endure forever. Yan, kinukumpara natin ng Diyos sa mga itong mga tao lang. Pwede ganun pala yung title nito, tao lang. Only human. Kasi yung sa Egypt daw, gano'n, yung mga hari doon, ang feeling nila sarili nila, Diyos, di ba? Mga Mormon din, tsaka si Kim Buloy, gano'n, mga yabang yung mga yan. Si Kim Jong-un, gano'n din yan Yayabang. Gusto nyo lang, kinilaan sila Diyos. Sobrang yabang kasi nila. At anyway, talaga makapangyarihan, pero still, tao ka lang. Kaya kinukuha, Diyos, magpakailanman, andyan pa rin siya He had prepared His throne for judgment. Bumalik na naman sa judgment. Napasa niyo ba yun? Yes, mabubuhay siya, pero hindi na siya basta mabubuhay. Habang mabubuhay siya, which is forever, mag-judge na naman siya. So, tayo dapat nag-asawa. Tamat mali na naman. Asipin na naman yun, tamat mali na naman. Wala mo iba. Ang may gusto ko na lang, tamat mali. Discerning word pa naman tayo. Alam natin yan, hindi tayo mag-asawa dyan. Kasi ganun din ang Diyos. Kung buhay siya, hinanda niya kanyang throne para mag-judge. Kita niyo yun? So maganda dapat yung judgment. Dapat it's something that we look forward to. Amen? Amen. 8 pa lang tayo. Dali He shall judge, ito yung title natin. He shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Pareho lang yun. Sinabi lang niya in a different way. Pag sinabing minister, paglilingkod, di ba? Anong klaseng paglilingkod? Yung judgment, yun ang kanyang ipaglilingkod. Para pag pumunta ka ng burger house, anong isoserve sa'yo? Spaghetti house. Spaghetti. Pancake house. Pizza house. Coffee house. Coffee, di ba? Sari-sari store. Sari-sari. Anyway, isabihin, meron siyang sino-serve at judgment yun. So again, hindi tayo dapat kasi alam ito yung mga takot or ayaw sa judgment, malamang sa hindi, hinusgado nila sa sarili nila. Alam nila may yung judgment ng Diyos sa kanila. Kaya nila pag-usapan niya, Bible? Yung ng Bible? Bakit? Kaya naalala ko yung quotation, sana maalala ko. Sabi, people don't like the Bible because kalimutan ko. People don't like the Bible because they found fault in it. Yan. Sa Tagalog, yung mga tao, hindi naman nila ayaw yung Bible kasi, may mali dyan Doon yung sinasabi nila. Pero actually, wala silang kitang mali dyan. So, people don't like the Bible because they found fault in it. Ano yung punchline? They don't like it because the Bible found fault in them. Yun ang totoo. Alam nila, pag binasa yung Bible, sa agad. Ayaw nila ginajudge sila. Pastor, kayo, yabang nyo, dinajudge pa rin tayo ng Bible. Pero gusto natin yun. Kasi pag tayo ginajudge sa Bible, di alam ko na kayo, mali pala yun Dapat gustuhin nyo, kaya yan, lagi attend kayo. Ako alam ko na yung iba dito, pag di ba saya sa preaching, lalo kong binabaratan
Ba't di mo gusto yan? Ayaw mo i-correct ka? Ayaw mo na kino-correct ka? Saan ka pupunta? Pag di ka kino-correct, sige nga. Kaya gusto ko sa kaibigan ko, bulahan lang kami doon, magdamag. Ang ganda mo, di mas maganda ka. Hindi, ikaw may ganyan ko eh. Ay, gusto ko yun. Gusto ko. Eh, punta ako ng church. Ay! Kahit hindi ka ikaw pinapatamaan, alam mo, ikaw yun eh. Ayoko niyan. Bakit? Something's wrong with you. Amen? Yes. Never akong babanat ang gusto ko lang. Mabihira naman. Okay. So, people don't like the Bible because they found fault in it, but because it found fault in them. Yun, ako rin. Kaya yung shall minister judgment, lahat na may kinalaman sa gawain ng Diyos, lagi may judge yan. Parang palago ka ng palago, palago ka ng palago. Yung mga tatamad o yung iba, tumatambay dito, medyo ligtas na, medyo may reward na, dito na lang, ayaw na dun. Husga ka pa rin. Yung people in uprightness, ganun din yung in righteousness. Tuloy natin. May basa nyo nga, ready, go. The Lord of hosts will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Ano kinalaman sa judgment? Ganun po yan. Yung iba, gusto talaga durugin. Durugin natin yan. Alam niyo yung Israel, naalala ko na naman tuloy. Madalas sa mainstream media, gano'n na magpapaawa yan eh. Ay mga nga po, gusto ko may abusin eh, kaya ubusin na namin sila. Eh may naka-document pala, gano'n din sila eh. Sinaulo po yan mga Israel, huwag kayo, by the way. Kaya nakalagay sa document, gano'n din sila. Gusto nilang ubusin lahat ng Arabo. Yun ang sinabi nila. Hindi sasabihin ng mainstream media, pero yung sinabi nila. Binabalak nila yan, di naka-document yan. Gusto nilang ubusin yan. Kaya tayo mga Kristyano, huwag tayo dapat na mag-ano ng posisyon dyan ha. I stand with Israel. Yun ba, mga pastor pa eh. Hindi nag-isip, hindi nagbasa ng Bible. Saan ba ako? The Lord also will be a refuge. Yan. So, sino yung... Ang Panginoon, pag ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, tapos, ino-oppress ka, pwede ka tumawag ngayon sa Diyos. Amen? Amen. Balik tayo sa Israel, hindi ko mawala sa usap ko eh. Bakit tayo against doon? Kasi nga, hindi sila niwala kay Jesus. Yung ginagawa ngayon yung mga yan, sinasangkalan lang ang Bible. Ganun po yung mga Israel ngayon nasa Middle East. Hindi na sila ang Israel of God ngayon, baka Kristiyano na, sabi sa Ephesians 6. So yun, kaya mga oppressor sila doon, pare-pareho sila doon eh. Kung tayo mag-take stand doon, pabor sa isa, parehong hinusga ng Diyos. So sabi dito, pag ikaw ay talagang lingkod ng Diyos, ang Diyos ngayon, pwede kang makisilong. Asahan mo yun, may mga mag-oppress sa'yo. Pero sa Diyos ka sa Diyos ka sumilong, hindi ko kani-kanino. Yun ang malaking pagkakaiba. Doon iba, ay mga Baptist, ino-oppress. Magpalakas din tayo. Sino malakas sa Baptist? Wala. Eh ngayon, meron na rin. Kaya sinusuportahan sila ng ano. Hindi natin kailangan doon ang refuge natin ng Diyos. Amen. Hindi kung sino tao. Actually, ito yung tema ng Psalms 9. Ano pa? And they that know thy name will put their trust in thee. Ito siya sabi dito. Yung nagtitiwala sa Diyos, magtitiwala sa Diyos. At yung nakakilala pala sa Kanya, sa Kanyang pangalan. So, ibig sabihin, makaligtas to. Bakit? For thou, Lord, has not forsaken them that seek thee. Ang ganda no? So, ibig sabihin, kaya kami magtitiwala sa Diyos kasi nasample ako ng Diyos eh. Ang galing niya. Pag nagtiwala ako sa Kanya, ipepreserve niya ako, lalo ako magtitiwala lagi sa Kanya. Kasi sa experience ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yun ang sabihin lang na, kunwari, may oppress talaga sa'yo. Kunwari, ay... Sino ba mga malakas kayo? Kunwari, sino binabanata lang? Kunwari lang, Iglesia Manalo. Salamat, ito, di pa naman ginagalaw, di ba? Hindi nyo kailangan awayin sila eh. Pero kunwari lang, inaaway kayo abo nyo. Ano ba kayo? Baptist kayo. Tinanggal lang kayo ng trabaho. Kunwari, ganun. Ibig sabihin dito, hindi kayo papabayaan ng Diyos. Papalitan lang naman yan eh. Baka mas maganda pa. Kung sakali lang ha. Puro ganyan ang ano.
Kaya-kaya gawin ng Diyos yan. So, huwag kayo matakot sa mga kalaban ng Diyos. Tuloy ko lang, sing praises to the Lord, which dwelleth in Zion, declare among the people his doing. So, kanta rin yun. Sabihin mo lang yung ginagawa niya. Magpuri ka lang sa kanya. Kaya lang siya sabi siya, pag nagtatapo ako sa iyo, minsan hindi kayo kumakanta. Kulang pa ito mga to. So minsan yung iba kumakanta rin, nagumagaya lang. Okay dun. Pero habang lalo na lumalago ka, dapat gupuri ka sa Diyos sa ibang bagay, saka sa mag-awit din. Kasi yung pinakamadali na yun, pag-awit lang eh. Hindi ka inuuto dyan. Una, maganda yan. Pangalawa, naututo ka pa. Pangatlo, nakikisa ka sa ginagawa natin. At maganda naman, di ba? So, huwag kayong, magpigil, magpuri sa Diyos sa kanta and everything else. Maraming pang bagay. Soul winning, yan. Pakibasa po, 12. Ready, go. When he maketh inquisition for blood, he remembereth them, he forgetteth not the cry of the humble. Okay, so medyo mahirap intindi sa umpisa kasi nga, puro he. Sino yung nakaalala, sino yung nag-make inquisition. Pero bago yan, gusto kong gamitin itong time na to yung, ano yung sabihin ng inquisition? Kasi nauna ko na bit yung salitang yan, yung nagbabasa ako sa history ng Catholic. At talaga yun ang tawag nila doon, Spanish Inquisition. Ano ginagawa nila? Naniniwala ka ba, naniniwala kay Maria? Balita ako, naniniwala ka sa Bible Kay Jesus, kay Maria, hindi. Bawal yan. As in, kung ano yung tinuturo sa atin sa yung El Filibusterismo, tsaka sa mas matindi pa yung ginawa sa Europe. Pinapatay, literally. Tinotorture ng mga Catholic yung lahat ng actually, mapagbintangan. Ginamit nila yun actually. Pag galit ako sa pamilya ko hinututan kita, pari ako, hinututan kita. Mag-donate ka sa ikaw, nag-iisip ka, bakit? Ayaw mo sige, sasampulan kita. Si heretic to, si Rain. Tatanungin ka kayo, papatawag ka, and then, naniniwala ko yung Maria, o hindi? Hindi ka naniniwala Wala ka na lusot doon. Parang Gestapo trap din yun. Kung alam niyo yun. Ang dami yun. Document yun yung mga lumaban sa kanila. Ang tawag niya Inquisition. Pag sinabi yung Inquisition lang ngayon is, parang nagtatanong lang yan. Inaalam yung totoo. Hindi nila necessarily masama yan. Nabanggit ko lang yung ginamit ng Catholic, especially yung mga Spaniard. Ginamit yung time na yun kasi makapangyarihan. Alam nyo na may Spain ng panahon na yun, di ba? Isa yan sa mga imperialist, empire ng panahon na yun. So, nagawa nila yun. Dami nila tinulture. So, balik tayo dito ngayon. Ito baliktad. Sino yung nag-i-inquisition dito? Ang Diyos. Sino yung naalala niya? Okay, may programa ako, So, di siya lagi pinapatay mga weekend. Pero ngayon, ilang programa ako ngayon? 2024. Sino kayang una sasampulan ko? Itong mga binanggit kanina. Yung mga weekend, yan. Ibig sabihin, ang Diyos talaga nagpaparusa. Yun ang gusto ko sabihin dyan. Hindi tayo, para tayo walang alam sa buhay na, Diyos, mabait ang Diyos Sobrang bait ang Diyos. Sobrang mabait siya. Niloloko mo sarili mo. Sinasabi dito, ang Diyos, pag sinabi for blood, papatayin yan. Sino kayo paparusa ako ngayon? Uy, naaalala ko yung loko-loko. And forget it not the cry of the humble. Pati yung humble naalala. Oo, pero ang aalalahanin dyan, sino pa yung nag-oppress dito? Yan ang unang huhusgahan. May basa po ulit ako. Ready, go. Have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble, which I suffer of them that hate me. Thou that liftest me up from the gates of death. So, ganun din. Parang Lord, alalahanin mo ang aking mga trouble, especially ginagawa sa akin itong mga loko-lokon to. Parang ganun.
14, pakibasa po. I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion. I will rejoice in thy salvation. Okay, so medyo familiar na yan. Parang kanina din. Pag ako'y niligtas mo, Lord, sasabihin ko sa iba. Kaya magandang ano dito sa soul winning. Kung na-appreciate mo yung kaligtasan na binigay sa'yo, eh ba't nandiyan ka lang? Praise the Lord, ako'y ligtas. Iligtas din natin iba. Ilabada ako eh. At gano'n. Isa yung sa dapat mo, ipakita mo sa kanila, niligtas ako ng Diyos! Amen. Pag lumabas ka doon, di ko yung bantulot. Diba? Hindi mo kailangan gawin dyan, di, pero yung sa utak mo, saka sa yung attitude mo sa ginagawa natin, walang tatalo dyan. Amen? Amen. I will show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion. I will rejoice in thy salvation. Ligtas ako! Sana kayo din. Parang ganun. Huwag yung sigawan, ha? Pero sabihin yung attitude mo. Sana maligtas din itong tao to. Amen? Amen. Ito naman, baliktad. Balik tayo sa baliktad na naman, ha? Ito naman yung mga hidden. The hidden are sunk down in the pit that they made. So, ano yung pit? Hihukay. Alam niyo itong mga to, and alala ko na naman yung mga babae nung Friday. Kasi obviously, ang puso ko, gusto ko paligtas din. Kaso, paano sila yung nag-hukay ng ano nila eh? Pinaparindigan mo! Alam na konsensya mo, mali yun. Ang lala naman ito. Sa edad pa lang, meron ng ano sa akin eh. Lalaki pa ako, meron ng, hindi ko nag-aaral eh. Siguro na-offend nung una sabi ko, kasi nasa sa Bible na naniinigil ko sa mga hindi naman members sa'yo, nasa sa Bible niya. Pakita mo ko sa akin, hindi mo lang masagot. Napikod. O sana na, nakita mo na mali ka. Amen. Hindi naman sa konsensya, mali pala ako. Babastusin mo pa yung likod. Hindi mo kakilala yun eh. Amen. Hindi lang ako again, hindi ako nakano kasi ubo ko eh. Ganyan niya, kaya maawa din tayo sa kanila. Pero huwag din tayo magulat. Pag parang hirap paligtas itong mga tao ito. Eh kasi nga, naghukay na sila, tapos sila yung, asarin ko to, oh. Ano bang ano sa Baptist? Wala naman sila ba ano sa atin eh. Kunwari yun, yung once save, always save. Oh, once save, always save, mali yan. Ibig sabihin, pag nag-ano ka, langit ka pa rin. Ganyan yung mga yun eh. Ganun no? Parang tatrap ko itong mga to. Mapapahiya to. Di lalim na ng hukay. O sige. Kasi na yung Baptist dyan. Eh sinagot mo. Yun nasabi ng Bible eh. Ayaw pa rin. Ayun, siya yung natrap dun. Nai-guess nyo ba? Ibig sabihin, dahil pinarindigan niya yun, gusto tayong mapahiya. Anything na magsasabi sa Bible, na pag ligtas ka na forever, hindi nila papansinin yun. So, paano sila aahon doon ngayon? Lalo sila mahihirapan. Ganyan din yung mga, nanindigan na sa Katoliko, ganyan. Ano ba yung mga dahilan na binibigay nila? Wala naman eh. Napinanganak ako dito na ako mamatay. Anong say-say nun? Paano ka mali? Pwedeng pit, pwedeng net. Ito, madalas yung sa Proverbs din, di ba? Hulihin ko sila. Bumalik yung net pag ganun. Which hid in their own foot taken. So, pansinin nyo po yan sa kanila. Again, huwag yung tayo, nakikita nyo yung ginagawa natin, hindi mo tayo nangaasal for the sake of mangasal, di ba? Ganyan kasi, dati ako ganun ako, obviously bata, ganun ka eh. Makapang-asal lang, okay na, saya mo na eh. Tayo hindi ganun. Hindi dapat. Tuloy ko lang, medyo mahaba pa eh. Hindi, malapit na pala. Ito na, judgment. The Lord is known by judgment, the judgment which He executed. Paano mo nalaman ang Diyos na nagsabi yan? Tulad sa panahon natin ngayon, wala rin. Pastor, bakit kayo sigaw-sigaw ka dyan? At paano mo sabi, may impyerno, may langit? Kasi nakita ko ang Diyos paulit-ulit, sinasabi niyo, ginagawa niyo yun, pinapatunayan niyo yun.
Kinakwento niya yun, pinangako niya yun. Ano sa palagay mo, hindi totoo yun? Totoo yun. Kung ano ginagawa niya dati, ginagawa niya pa rin ngayon. May ginawa siya ngayon. Diyos kaya yun, tingnan sa Bible. Uy, ganun pala ginagawa niya, dati pa eh. So, alam natin na yung Diyos na sinasamba natin ngayon, yun din yung sinasamba sa Bible, sa Old Testament. Kasi pareho. Ano, nalalaman daw na ikilala ang Diyos doon sa kung paano siya nag-judge at paano niya ine-execute yun. So, kasi ganyan din tayo mga bata, mga magulang, malalaman ang karakter ng anak mo, kung gaano ka-importante sa iyo yung sinasabi mo, kung talagang hindi mo na sinasabi, ine-execute mo pa. Kaya sinabi mo, masama kumain na candy, kunwari lang ha. Tapos mamaya, uy candy, ay ako din. Alam na, hindi ka seryoso sinasabi mo. Uy, masama yung cellphone, tapos ikaw cellphone ka rin. Malilito yung anak mo. Anyway, minsan linawin mo rin kung kailangan linawan. Pero, sana ako yung sinasabi ko, no? The wicked is there in the work of his own hands. So parang sinabi na kanina, yung death, yung dig, ganun din. Yung snared is a trap yan. Yung higayo, wala lang yan. Mga terms lang yan. Parang sila. Lapit na, the wicked, pakibasa yung 17, ready, go. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Medyo interesting yung paggagamit sa hell, no? May sabi yung wicked will be turned into hell. Sa modern vernacular natin, parang yung wicked, kaya tao, ikaw yung maigi impyerno, parang nag-transform. Pero hindi sabihin pa, turn, hindi sabihin, parang nilagay ka rin doon. Sana natindihan nyo. Turned into. Hindi turned into, naging impyerno siya, hindi. Itinurn siya doon. Okay? Walang something na dyan, mali. And, di lang siya. Ito interesting dito, lagi kinukot po ito ng, totoo yan, mga historian. Lalo pag Kristiyano. Na-observe nila, pag yung mga leader ng isang bansa, may mga policy na inadapt, may mga batas na isinulong, pinasa, at gusto nila, yung Diyos, katulad ng China, yung mga komunista, nagkakaloko-loko yung bansa na yun. Kasi naggulo. Sabi pa, China, yaman ngayon ha. Sila mismo, di magkasundo. Galit yung gobyerno sa tao, yung tao galit sa gobyerno, ay parang tao, di katulad sa atin yun, kahit na paano yung pag-asa tayo dito. Sila doon, ba't hindi po yung problema nila doon? Sa Korea, pastor, linis ha. Sa North, hindi yun. Nagkakagulo sila doon, kawawa sila doon. Anyway, especially sa mga European nation to actually, na applicable. Kasi may mga European nation na talaga grabe Kristiyano noong panahon na yun. Dumating sa panahon na ayaw namin sa Diyos, o di sige, pinutusahan sila ng Diyos. Kaya bisa maganda rin maganda tayo history. Aral-aral. So, tuloy ko lang. Tapusin na natin to. Okay, basa. Ready, go. For the needy shall not always be forgotten, the expectation of the poor shall not perish forever. For the needy shall not always be forgotten. Obviously, tinutukoy dyan, tayo minsan may pakakailangan tayo. Parang nakakalimutan tayo, no? Nakalimutan na naman Diyos, andito tayo, Lord. Sabi hindi, pero minsan, parang. Okay, expect nyo na yun, alam nyo na, persecution dito sa buhay, talagang parang ganun. Basta, tagal ko na nag-pray na ganito. Sabi niya, hindi ka laging makakalimutan. Obviously, ang kabaligtaran is totoo. Maaalala ka rin. Yun ang sabihin nun. The expectation of the poor shall not perish forever. Obviously, ang parallel dito, yung needy tsaka yung poor. Yes, parang mahirap isa, parang wala ng pag-asa, parang. Pero hindi yung forever. Darating din yung time na, ito yun. Kaya parang inaano niya Diyos, parang ini-invoke niya, Lord, bangon! Hindi na utulog ang Diyos, parang inaano lang niya, Lord, arise!
Kasi ang bumibida kayo, mga tao. Okay, pag binuksan mo yung mainstream media, yung mga, ano dyan, mayayabang. Sabi nyo, mga bakla kayo, tigas ng mga ito, mga to. Sabihin nila sa kanila, vice ganda pa, paangit naman. Tapos kayo, talaga yung inquirer, tsaka yun, ano. Meron nga pala, ano, nagpaligsahan, yung mga drag queen, yung papakit, ito yung nanalo, ang ganda. Nakakabwisit na yung sanlibutan, di ba? Kung hindi mga bakla, mga politiko naman. By the way, doon sa bandang halahala, napansin ko doon, parang may TV, ano ngayon si Marcos, no? Kasi siyempre, mga walang alam na tao, ano, ay, meron, manood nga tayo doon. Sino mga bida doon? So, may pelikula rin yan, di ba? When in Malacanang, sila ba yan? Hindi ko na pinanood yun. Alam ko na yung pinanood doon eh. Ano lang sa utak ko, kawawa naman yung mga taong masusway nito mga to. Lord, ano mangyayari? Ito, pumaparada yung Catholic na naman. May Catholic dito, Iglesia ni Manalo dito. Ang dadami dyan. Show of force sila, yung Catholic na naman. Hindi nila sasabihin tama sila, pero mapakita nila marami sila. Wala sa yung doktrina, wala sa kanila yun eh. Alam nila, marami sila maloloko by just showing numbers. Kasi sabi natin, at ganoon din tayo dapat, Lord, arise! Huwag niyo mahayaan ito mga to, sila yung namamayagpag dyan. Kawawa naman yung mga tao. Let the hidden be judged. Isa-isa kayo na. Makita ng tao yung kamalian nila. At alam mo din naman na mali sila. Panalangin dito na kanta eh. Put them in fear. Ano yung sabihin doon? Takutin nyo sila. Paano yun? Takutin natin mga Baptist. Actually, sa preaching, alam pag masipag tayo, mga soul winner tayo, alam, takot na takot niya yan, mga yan. Kaya huwag kayong magulat. Pag gumagawa ng paraan niya, ay, asarin nga natin ito. Kasi pag nag-uusap na yan, sino ba yung pastor is na yan? Ano ba tinuturo nila yan? Ano, Bible talaga? Ano, pati yung anak ko na siya na. Kinakabahan na yan. Malalaman na yung totoo. Magmumukha tayong tanga, at least nalaman mo kayo na. Amen. Yan ang fear ng mga yan eh. Takutin nyo sila para malaman nila tao lang sila. Hindi masamang panalangin po yan. Kasi ang nakikita ko dito, nakikita ni David na tayo, ay yayapag nito mga to. Nakakalimutan na ata na sila, ayan, pa si Kibuloy. Ang tigas na mukha, no? Ayaw mo na kong pakinggan kasi gusto kong pakinggan bisa. Baka naman, alam mo, binibiskot lang siya ng mga pasto. Hindi, yun talaga sinasabi niya eh. I'm the appointed son of God. Kung ako yung interview nun, tatagalan mo yan? At alam mo kasi bukod sa niloloko yun sa TV, yung interview, yung mga supporter niya doon, anong klase mga tao yun? Mabuti nga may mga nagsalita pa. Kawawa yung mga tao. Kaya ito yung panalangin, ano yung ano natin, title natin, He will judge the world in righteousness. Napakaganda niyan. Kung hindi mo nangyayari sa atin ngayon yan, sa ngayon panahon natin, alam natin mangyayari yan. Kaya dapat excited tayo sa end times. Amen? At excited tayo sa church. Kung pinag-uusapan natin dyan, kasi alam natin mangyayari. Ayun, tagal naman, pastor. Masyado kang mainga, inipin. Nilakad ka ba? Ano gusto mo? Husga na kayo na. Kung gusto na Diyos, oo. Kung ayaw pa, binibigay sila pagkakataon, mag-solving ka na lang dyan. Mamadali ka dyan, bata ka pa nga eh. Ayun, tapos tayo, nakaraos ako. Anong gusto ko pa kasi umayos ang ano ko. Anyway, mamayang hapon, mag-job tayo ulit. And this time, let's pray. Pero maraming salamat sa inyong mga salita again. Nawa ito lagi nasa isip namin, Panginoon. Yes, mag-uusga ka, pero ito'y righteous. Hindi lang isa-isa, hindi kayo mamimili, lahat. Though iba na advance na, iba na sa impyerno na, iba na sa langit na, Panginoon. I pray. Kami naman, habang ginagawa natin, nagpapatuloy kami. Ang isip namin dapat ay
righteous kayo, therefore, yung kasipagan, kung magsisipag kami, magtatapat kami, may reward po ito sa inyo. At again, yung iba naman, lalo yung langit at impyerno, excited kami dapat kasi marami pang pwedeng baligtas at dapat baligtas. Hindi rin kami papahinto, Panginoon. May mga nag-aasal, sigurado rin naman ang impyerno. Ayaw namin mapunta sila doon, Panginoon. Dahil yun din ang gusto niyo, Panginoon. Ayaw niyo sila hanggat maaari. Lahat ng tao baligtas. Pero sakali, Panginoon, meron talagang matigas ang ulo. Hindi kami papahinto, hindi kami maaasal na gusto. Patuloy lang kami. Panalangin sa kanila, akain sila. Even sa amin, Panginoon, dito, maging matatag kami as a church. Dahil ang purpose nga ng church, maligtas yung mga tao, mag-disciple. So kami dito, dapat matatag kami, matalino. Nasa ayos ang aming paglilingkod para maganda, ma-effective ang operation ng church, Panginoon. Gawin niyo bawat isa, iba dito, lumalaki pa lang, natututo pa lang. No, again, mahalin namin salita, kayo, gawain niyo. Patuloy yung bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord. Basbasan niyo namin kakainin. Maraming salamat. Papatuloy yung bawat isa. Provide, Panginoon. Fellowship din. Maraming salamat sa aming magkabisita. Kayo magpala, Panginoon. At mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.